Willie, Human Behavior and Social Environment, drill number 1. Okay, so kaibahan po ng repression at saka suppression. Repression po ay unconscious and suppression po ay conscious. So simple lang po, no? Itong repression ay ito kasing defense mechanism na to, kumbaga parang nakakalimutan mo or kinakalimutan mo yung mga past painful events na nangyayari sa buhay mo. So, ganun po yung nangyayari. So, dito sa repression ay hindi conscious. Okay? Hindi conscious mo, malay yan, kalimutan mo. May malay ka. Okay? Na kinakalimutan mo and you are in the process. So, ganun po yan. May mga tao ba sa buhay mo na wala kang kamalay-malay, nakalimutan mo na pala. Baka naman si Sir James, pagpasan nyo, ay wala na, unconscious na. Kinalimutan si Sir James. Ganun ba yun? Okay? Hindi naman sana, sir. So, number 2. Alam na natin to, ego ideal, what's right. So, I intentionally na inaabot tayo ng letter F dito para talaga ang daming pasa na mangyayari sa atin. Para sa board exam, easy na lang. Kasi 4 lang, di ba? Parang may ina-eagle yata. So, para maghirap tayo sa preparation class. Para pagdating natin sa final battle, panalo. Kaya wag lang tayo magreklamo kung hanggang letter F. Sa preparation po tayo dapat madugo. Okay? So, number 3 natin, what's wrong? Ano yung what's wrong, sir? Yan na yung pag gumagawa ka ng mali, anong yung nangyayari? Nakokonsensya ka. Ganun yung nangyayari sa'yo. Okay? So, ito unconscious, conscious, pre-conscious, no? Erogenous, ma-explain naman yan. Ito yun, By the way, itong erogenous pala, nasa psychosexual stage ni Sigmund Freud. Ito yung mga parte ng katawan mo, sexually, na saan kumukuha ka ng pleasure. Kung oral, o sa bibig, yan yung erogenous zone. Kung anal, sa anus mo. Okay? So, example, ganon. So, ito yung conscious, preconscious, at saka unconscious natin. So, sinasabi sa libro na itong conscious daw ay it consists of only 10%. And ito unconscious naman, it consists of 90%. Hindi na sinali itong preconscious kasi para siyang nasa, kung sa dagat ba, para siyang nasa mababaw na parte. No? So, in between po siya ng conscious at saka unconscious. Basta yung percentage, I believe merong tanong yan. Yung unconscious, 90%. Okay, yung ilalim. And yung consciousness natin, 10% lang. Okay? Next. Number 4. Ito yan. Actually, tinutukan ko talaga to before when I was an undergraduate. Kasi mahirap to. Bibigyan ka ng mga situations ng mga ganito. Ano yung sagot niyo dito? And I believe maybe when you are reviewing some of my HBSE, nakikita nyo na to. But then, I have to reiterate it kasi baka makalimutan nyo. So, ngayong first session natin sa HBSE, sa mga hindi nakakaalam ng sinabi ko naman kanina, psychology muna tayo, okay? Human behavior muna. Next session, I'll focus on sociology or social environment. Okay? So, ito nga yung mga important concept ng psychologies, mga tao, mga theories. Okay? So, ang sagot dito ay fixed ratio. Bakit fixed ratio, sir? Actually, dalawa na kasi yan. Fixed
at saka variable, and ratio and interval. So pag sinabi mong fix, predictable. Ibig sabihin, merong schedule na paulit-ulit-ulit. Okay, ganun. So, pag variable naman, hindi fix yung schedule, hindi predictable, no? So, hindi siya uniform. Okay, pag interval naman, ibig sabihin yan, time, oras. Pag ratio naman, ibig sabihin yan, response. Okay, I'll further discuss it later. May illustration ako dyan eh. So, dito, bakit fixed ratio, sir? So, explain natin. Fix daw na ratio. Or ibig sabihin ng ratio ay response. Sabi kasi dito, every peak, no, every fifth peak. Ibig sabihin, yung peak kasi parang pagtuka. So, di ba yung pagtuka is response or action? So, action na yan siya. Sinabi dito, every fifth. At saka ginawan pa niya ng ratio. So, di ba ratio ang tawag dito, 5:1. So, alam mo na may ratio. Kasi itong diagram na 5:1, this is a ratio already. So, titignan mo na ngayon kung fixed ba or hindi. So, ang clue na ratio siya, ang hinahanap or response, no, ay itong 5:1. Okay? So, klaro naman siguro, no? Maybe you can have your thumbs up there. So, number 5. Ano yung sagot dito? Variable interval. So, ibig sabihin dito ay hindi fix na time. Kasi sisiw lang kasi to. Kasi yung pinag-usapan dito, yung pagdating ni bossing. Okay, few times throughout the day. So, hindi po naka-stipulate na anong mga oras yun. Yung mga few times na yun. May it be 3 times, may it be 4 times. So, hindi siya fix. So, hindi klaro. Hindi scheduled. And then, knowing that time po yung hinahanap na hindi fix kasi few times eh. May time na. May day pa nga. So, yung hinahanap po natin dito ay variable interval. Okay? Hopefully it's clear. Number 6. So, ito po yun. Sorry. Ito po yung illustration ko. So, meron tayong fixed interval dito. Natignan natin yung fixed interval. Fixed interval. Description. Delivered at predictable time interval. So, 5 to 10 to 15 and 20. So, 5 minutes. Every 5 minutes yung fixed intervals. And ang result nito ay moderate response rate, significant pause after. So, meron fixed na pag-pause every 5 minutes. Example dito, hospital patient use patient-controlled doctor time pain relief. So, for example, nagkakasakit yung pasyente, may oras na tinuturukan sila ng pain reliever. Okay? So, variable interval. So, ibig sabihin ng variable ay hindi fix na time interval. Example ito, 5 to 7. Kasi di ba 2 minutes lang yan. And then 7 to 10. So 3 minutes. Next naman 10 to 20. So 10 minutes. So hindi fix yung time. Pero may time. For example, checking Facebook. Okay? So next naman, fixed ratio or predictable na number of response. Okay, for example, parang katulad pa rin ng fixed interval. No, hindi lang number yung pinag-uusapan. Yung galaw, yung action. No? So, example dito, piecework, factory worker getting paid every X number of items manufactured. For example, babayaran ka ng 1,000 sa 5 magagawa mong product. So, babayaran ka niya ng 2,000 po yung nagawa mong product. Okay? So, ganun po yung ratio. Variable ratio naman po. So, ibig sabihin ng variable, unfixed, unpredictable,
ratio ay response or number of response. For example, dito, ang number of response ay 1, 4. So, 3 yung interval. 4 to 5 naman, so 1. No, 5 to 9, so 4. 4 yung agwat na ratio. For example, sugal. Ganun po yun. Okay? So, lumalabas sa board exam and mahihirapan kayo nito. Hopefully, you are all prepared with this. Kasi kung titignan nyo po sa mga lectures ko, sobra talaga yung pag-i-emphasize ko dito. Kasi nung nag-review pa ako, ay talagang pinahirapan ako nito. Okay, so you are blessed that here's Sir James na pina-emphasize sa inyo. Okay? So, ito na po yun. Sobrang emphasis na to. So, pag fix, predictable, clear schedule. Pag variable, unfix, unpredictable. Ang ibig sabihin ng ratio, response, or action. Ibig sabihin ng interval, time. Okay? Well, it's clear. Number 6. This is where the system ends. Of course, boundaries. Okay, so lahat po ng system talaga mayroon pong boundaries. Microsystem, yan yung mga pinakamalapit na system sa'yo. Usually, pamilya mo. Pamilya mo talaga yung biological family mo. Pumasok ka ngayon sa macrosystem. Okay? So, yun na yung mga sa close mo na. Okay? Yung may it be in your community or even your schools. And meron dito exosystem. Ito na yung malayong community sa'yo. And of course, they have boundaries. 7, ito na yun. Boundaries, closed system. So, ito yung closed system. Ito yung hindi ka nakaka-interact talaga. Holon. Each level system faces both ways towards smaller systems. Steady state, it's a maintained state. Okay? General concept differentiation. Anyway, you just have to read it. Kasi mostly sa lumalabas dito, class, dito na banda, by definitions, by meaning. Okay? Next na tayo. 7. So, B, ECOMAP. So, itong ECOMAP na to, ECOMAP genogram, ito yung nagpasakit sa ulo ko sa board exam. Kasi during our time, 2020, tinanong ko rin yung iba, nagkameron din sila nito. Daming lumabas nito. Sa amin siguro, mga 15. Kasi lumabas siya sa HBSE, SWPP, sa 3 method, mga tagli-5 items or 3 to 5. So, i-times mo yung 3 to 5 items in 5 sections of the exams. So, umaabot ka talaga ng 15. So, ako doon, hindi ako nag-aral. Paulit-ulit yung binalik. Siguro dito ako nalaglag eh. Kaya hindi ako nag-top. No? Kasi iwan ko. No. I'm just guessing, but ito talaga yung pinaka tumatak sa utak na sobrang daming lumabas. Naging kampante ako. No? Anyway, so ito yung mga pinaka-importanting tools na lumalabas talaga. During our time, lahat to lumabas. So, pag ECOMAP, diagram of family within its social context, pero include yung genogram. No, ito namang genogram, similar siya sa family tree. Family tree, alam niyo na yun, may mga roots, trunks, leaves, fruits. Ito ang chart, lumalabas din to sa SWPP. So, SWPP ay it's about social work administration and supervision. So, sa mga agency, di ba? So, sa mga agency, of course, meron niyang mga activities, mga tools na kailangan nating magawa. At isa tong Gantt chart sa pinaka-importante. Kasi tinitingnan dito yung scheduling. SWOT analysis, alam niyo na yan. Strength, weaknesses in the community. Hindi lang sa community ito ginagamit, sa different agencies din.
So, meron tayong picture dito, no? So, ano yung kaibahan, no? Pag eco-map, anyway, makikita nyo naman yung kuan talaga, yung pagkagawa. Mostly sa eco-map, it's more on circles. Natignan natin, no? Circles, di ba? So, in genogram naman, ang daming shape. Tsaka, kung titignan natin yung eco-map, para siyang yung mga planets ba? Okay, yan yung nakikita ko talaga, no? Para siyang mga planets. So, ito namang kuan din, genogram, para siyang kuan, medyo katulad siya ng organizational structure. Okay, so ganun po yun. But actually, both tackles about the relationship we have in a social context. No? Next, ito naman Gantt chart. So, Gantt chart po, ito na yun. Example ko lang to, kinuha ko lang to ng mga picture sa Google. So, yung Gantt chart talaga, it's more about the scheduling. For example, yung planning daw nila, hanggang January to February. So, warframing, March to April, hanggang sa matapos sila. And family tree. So, ito na po yun yung relationship ng matagpamilya na in-illustrate nila sa ugat hanggang sa bunga. So, usually talaga dito ay yung lolo't lola mo, nakagawa ka na ba yung, depende yan sa ang generations pinapagawa kayo. For example, third generation. So, sa amin time pinagawa kami ng third generation family tree. So, yung pinakaugat na sila lolo ng lolo't lola ko. Ganun po yun. Okay, number 8. Which of the following is incorrect? So, actually, mahirap tong mga ganito sa board exam. Kasi, in order to know this, para malaman mo na may incorrect, dapat alam mo lahat ng correct. Paano yan? Ma-prepare ka. Okay, so ang sabihin natin dito, ito yung sagot, B. So, ibig sabihin, tama yung A. Microsystem, relation within direct contact. Okay? So, mga nakadirektang contact mo, yan yung pamilya mo. No, pag kuan naman, macrosystem, cultural context, pangkalahat, yung mostly sa wider aspect ng community mo. Culture. Pag exosystem, okay, sinabi ko na yan kanina, yan yung hindi ka talaga, wala kang direct contact dyan. Mesosystem, connection between of child macrosystem. Hindi po. Actually, yung mesosystem po, siya yung next ng microsystem. Yung mesosystem mo talaga, siya yung mga sometimes schools mo, church, friends. Ganun po yun. Okay, number 9. Yung sagot dito. Letter B. Di ba? Yung sinabi ko yung mesosystem. Parents take role in school. Yan yung, kasali po yung school. Actually, ang part po ng mesosystem ay schools, sometimes friends mo, church. Yan po, yung mga ganyan na circle ba? Actually, para siyang second family mo. Okay? 'Di ba yung micro system, yung nasa pinaka-close exclusive system mo na yan yung direct contact mo. Isa po pamilya mo. Okay? So yung mesosystem, so parang pangalawang tahanan mo. So school, ano yan? Church. Okay? Pwede rin fraternity. Ganun po yan ha. So para klaro tayo. Next. Number 10. Exosystem. Okay? So, ganito kasi yan yung question is all about nag-abroad si father. So, ano na daw ang setting ngayon ng mag-ina sa tatay nila? So, wala na silang connection. Okay? So, class, wag mong i-defend. Sir, nagsa-Skype naman, sir. Hindi po ganyan. Ang ibig kasing sabihin ng systems theory, physical setup. Wag mong i-depend dito yung online technology natin.
na 'pag nag-abroad yung father mo, konektado naman kayo kasi may Skype or may Messenger. Katulad natin ngayon, yung review natin, yung iba taga Palawan, but then nahuhulog pa rin yan ni class that I'm part of your ecosystem. But it depends on you, no? So, hindi po kasali dito na yung defense na closeness natin sa online or sa malayong lugar. Lalo na dito sa case natin na nag-abroad yung father tapos nalayo yung anak. So, ano na yung relationship nila? System, ecosystem. Okay? Kasi kasi ito kasi systems theory, ang tina-target lang kasi nito na relationship ay yung physical relationship. O yung online, hindi yan kasali. Okay? 11. Ito yun, no? So, microsystem or micro level. Individual experiences in the family, school, at work. Okay? So, sinali din po yung school at work. Kasi, mayroon ka naman direct contact dyan. Ito namang mesosystem, of course, kasali pa rin yung school at work. Kasi mga major group and institution mo yan eh. So, para siyang nahulog na second family mo. No? So, macro. No? Physical, social, cultural. Yun yung sinabi ko. Okay? So, meron tayong case dito. Ano yung sagot? Sagot dito ay system theory. Bakit, sir? Bakit yan yung sagot? Kasi dito kasi, ang dami pinagdaanan na system ng social worker. Example, system sa client niya, sa mga agency, criminal justice, ano pa, sa community ng client. Ang dami. Hindi naman to poverty theory. Wala naman ditong in-emphasize talaga yung kahirapan. Hindi naman din to labeling theory. Ang labeling theory kasi, pwede kayong bigyan ng case. Si Juan, bata pa siya, palagi na siyang sinasabihan na magiging kriminal siya, katulad ng tatay niya. At as time goes by, si Juan na nasangkot sa CICL, naging kriminal siya. Child in conflict with the law hanggang sa naging kriminal siya. Well, I'm a social worker. Alam ko gaano ka-critical yung mga words ko regarding criminal. But, ini-emphasize ko lang yan in class kasi gender, kasi tayo, di ba? Yung mga words natin dapat sensitive. But in order for you to learn this, no, baka sabihin niyo na, si sir, hindi naman tinatawag yung mga CICL na kriminal. Mali si Sir James. Na alam ko yan, no? Social worker ako. Of course, hindi tayo pwedeng mag-conclude. This is just for the sake of discussion. Okay? Baka naman ma-issue tayo dito. Yung CICL, ginawa nating kriminal. No, so, system theory talaga. Itong differential association, ano to, sir? Yun yung mga different association mo na nahawa ka. Like your peers, nalulung ka because of their influence. 12. Okay, order of birth. Okay, si Adler po yung proponent nito. Letter D. May sagot na. A po. So, actually, dalawa lang kasi yan. Ito kasi yung kang Ivan Pavlov. Actually, dalawa lang yung hindi naman to mahirap. Dapat malaman mo lang ano yung stimulus at saka ano yung response. Pag stimulus class, ibig sabihin, yan yung nakapag-trigger ng response. Na example, ganyan. Pinalo ko yung kamay ko. So, napaganyan yung mata mo. Kasi, inaantok ka na. So, yung pagganyan mo ng mata mo, yan yung response mo sa stimulus ko na pagganyan ko sa kamay ko. Okay? So, paano naman din ma-emphasize yung condition at saka unconditioned? Yang unconditioned, yan yung nangyari nang wala pang conditioning, na hindi ka pa nag-experiment. Now, pag condition stimulus na, ibig sabihin, effective yung stimulus na to
na makapagbigay ng response sa'yo. Kaya po siya tinawag na kondisyon. Okay? Kasi nakondisyon ka. For example, naaamoy ko yan parang yung perfume ng papa ko. So, nakondisyon ka na niyan. So yan yung kaibahan ng condition at saka unconditioned. Okay? So, yung unconditioned, kahit maamoy mo pa yan, walang nangyayari sa utak mo. Wala kang naalala. Pero nang kinondisyon ka na, yan na yun. Meron ng lumalabas na response. Okay? Hopefully it's clear. 14. Response. Diba? Ano yung response mo? For example, di ba? Meron kang relative. Nakikita mo siya nagsusuot ng ganyang bagay. So, nakita mo. Stimulus yun eh. So, yung response mo, namimiss mo siya. Okay? Next. 15. The little girl. Electron na to. Sa little girl daw, meron siyang gusto niya mapalapit masyado sa tatay niya. Kaaway niya yung same gender niya. Sino yun? Si nanay. So, sa Electra yan si girl ha. So, pag lalaki, Oedipus. So, si boy daw, batang boy, gusto niyang mapamahal sa nanay niya. So, kalaban din niya yung same gender niya. Kalaban niya yung papa niya. Rival niya eh. Okay? So, pleasure principle, ano yan sir? Id. Part yan sa triarchic personality ni Freud. Pag reality principle, yan yung ego. Pag conscience, nakokonsensya ka, super ego. Okay? Ganun po yun. 16. Psychosexual na to kay Freud. Sa kanya din yung psychoanalysis. Erogenous zone. Yan yung mga parte ng katawan mo na kumukuha ng pleasure. Kung sa oral, sa bibig. Okay? Sa bibig. Pag sa anal, sa anus mo. Pleasure seeking, id. Reality, ego. Conscience, super ego. Okay? Next, sabihin, ano yun? So, ito yung oral. So, it's more about thumb sucking or sucking. Yung erogenous zone ay mouth. Yung anal naman, 2 to 4 years old. Controlling libido, loose bowel movement. So, bakit controlling dito? Sabi kasi ng libro daw, dito daw nagle-learn yung bata ng pagiging matipid at saka matimpiin. So, kung ikaw daw, na-train ka sa bowel movement, magiging matimpiin ka. So, phallic stage. So, di ba ito na yung stage dito ng Electra complex, yung babae, bata, gusto niya yung tatay niya, mapalapit sa kanya, kaaway niya nanay niya. Yung Oedipus complex naman, otherwise yung lalaki. So, ang sabi ng libro, dito daw nagsisimula yung homosexuality o pagiging bakla, tomboy. Lumabas yan sa board exam ha? Sa phallic stage. No? Pagiging bakla, tomboy. Kang Erikson, kang psychosexual, dito daw nagiging bakla, tomboy yung isang tao. Sa phallic stage. Kasi nandyan yung Oedipus complex at saka Electra complex. So, alangan ba naman? Okay, so, latency stage. So, absence of dominant erogenous zone. Bakit? Ano yung explanation, be? So, wag kayong pabasa-basa lang sa libro. Dapat alam yung explanation. Kasi ang sabi ng libro kasi dyan, 6 to 12, diba, dyan ka nag-elementary. Ako, nag-grade 1 ako, grade 6 years old. So, gumraduate ako, iwan ko, parang around, nandyan sa 12 din. Basta elementary days mo tong 6 to 12. Dito talaga nag-start yung pag-aaral mo. Ang explanation dyan ng mga scholars, wala daw erogenous zone kasi busy ka sa pag-aaral. Diyan nag-start na ka nang mag-elementary. Tsaka, nang nawala yung zone na yan, yung libido na yan, bumalik yan sa genital stage. Bakit, sir? Kasi nag-puberty ka na. Okay? 12 years and up. Okay? Teenager ka na. Enlargement of breast and reproductive organs, pubic hair, ganon. Okay? Next.
17. Kohlberg. Ang daming lumabas ng Kohlberg. And hopefully class, itong duration natin ngayon, 100 items, ma-master nyo talaga to. Kasi talagang ang daming lalabas dito ng mga concept. So, ang sagot dito ay A. Okay, kasi rules based, no? So, yung pre-conventional, punishment reward. Okay? Yung conventional naman, rules based. Yung post-conventional, naiintindihan mo yung morality. Okay? Wala pong mid-conventional ha. Hindi po yan kasali. So, 18. So, alam na natin to. May asawa si Hens. Mahal na mahal niya. Kasakit. Paano niya gagamutin? Saktong may doktor na mukhang pera, mahal yung pagpapabili sa gamot. Mamamatay na yung asawa niya next week. Anong gagawin niya? Sabi dito, Hill should steal the medicine because he will consequently be put in prison. So sabi niya, hindi niya daw nanakawin yung gamot kasi takot siyang makulong. So ano yan? Pre-conventional. Bakit pre-conventional, sir? Sinabi ko naman na yung pre-conventional, it's all about punishment and reward. And prison is a punishment sa pagnanakaw. So B po yung sagot. 19. O A. No? Sabi kasi dito, hindi na nila nanakawin kasi illegal sa batas. Conventional. Di ba ang conventional ay about batas, about rules. Ganun. 20. Hindi niya nanakawin niya kasi mas mahalaga ang buhay kumpara sa property lang ng ibang tao. Grabe si Hens. No? Kuha niya talaga, no? Baliw sa pag-ibig si Hens. Pero ikaw, ilagay mo yung situation mo, be. Kang Hens, be. Tignan natin ano yung mangyayari sa'yo. No? Matitest dyan yung morality mo. So, post-convention. Say yes to our challenge this year na magiging social worker ako this year. Okay? Pakisubscribe naman po. No? So ngayon, graduate ka na. Yun na yung case ng pagiging social worker mo. Graduate ka na ngayon, and then gusto mo na maging social worker. Kagaya ni Sir James yun. But then in the reality of our profession, of course, meron po tayong board exam. Di ba nga po? So of course, kailangan natin mag-prepare for that. So I recommend everyone na kung may kaya naman din, mag-review center na lang po kayo. Okay? Kung may pera kayo, mag-review center kayo. And then kung hindi naman masyadong ganoon kalaki, umabot ng 10 to 15,000, no, meron pong kinreate na online review course si Sir James natin, ako, yours truly. Yan po yung pinakamurang review program in the entire Philippines. So 2 months po yung magiging review natin, and 3 times a week po tayo magkaklase. That's every night, depends on your availability. Take note po, don't worry po, design po talaga yan sa mga busy, sa mga working student. Kasi nga po, recorded po lahat ng magiging klase natin. So anytime, anywhere, in the duration of our review, no, makikita mo po yung video na yan. Okay, ma-access mo po yan. On the duration po, our 2 months review. So 999 lang po yan, and then come and enroll. No? I-PM mo lang ako, no, in my messenger, no, James Potente, para po ma-brief kita regarding our review.